Okay mga boss, may binebentang property dito. Farm lot, 1 hectare. Pakita ko lang muna sa inyo itong ilog. Ayan o. Tourist spot po ito. Ha? Ma'am, hanggang saan ang property dito? Ito po, kasama to. O dumiretso ng paganon? Oh, dito. Yan. Yan ay ano dito. Ito po. Oh. Hindi nakasali yung ano. Hindi nakasali to. Hindi. So dito tayo magsisimula. Yan, papunta doon. Diretso to. Oh. Paganon. Okay, ito hindi nakasama. Oh, hindi na. Alright, ito. Saan po palabas ng kalsada na to, ma'am? Dito papunta yung doon. Ito po palabas ng Ito papunta yung doon sa may tatagusan sa ano? oh, may Sa National Highway. ano yan siya? Ay, ang ano si Papa sana yan. Oh, subdivision. But anyway, ma'am, tapos ito part pa rin to ng property, di ba? Yes. Yeah. Ito. So mula dito, matriangle na maliit, Oo. no? Pag Sagad doon, Patulis doon. papasok doon. Didiretso na doon sa kalsada. Patulis, ganyan. Patulis papunta na doon. Okay, sige po. Papunta sa loob. Puntahan po namin. Puntahan natin doon sa loob, ma'am. Alright, mga boss, doon tayo galing. So itong area na to, malilim ano po, maraming punong kahoy. Nandito naka-clusters yung iba't ibang mga punong kahoy. Kagaya nito. Tapos may mahogany, kaimito, mangga, nara, acacia, yun nara. Bayabas sir, meron na ito. Saan? Mangga. Bayabas, yun po, may mga bayabas. Okay, so ito yung line ng property, mga boss. Doon po tayo tinuro kanina galing doon. So, mula doon, sa sinabi niya na diretso lang, ito na po yun. Papunta doon. Tapos parang umikot siya, no? Dito sa area na to, malilim, maraming puno. Yung kalahati, siguro mga nasa 5,000 square meters po itong may mga punong kahoy. And then yung area na clear, mga nasa kalahating hektarya din po yan. So you have a good combination, no? Meron ka pang isang canvas dito na pwede mong gawin kung ano mga gusto mong gawin dyan. Dito naman, i-blend nyo lang yung development ninyo dito sa mga nakatanim na mga punong kahoy. Na mukhang maayos naman po yung pagkaka-arrange ng mga puno, no? Diba? Mukhang madali naman siyang gawan ng landscape. Kung halimbawa gusto nyo i-convert ito into a farm resort, mga boss. Nauuso na po kasi yan And then yung gilid, may mga tanim na fortune plants, no? Ang laki na. Mga fortune plants po yan, mga yan. Kawayan. Right. Parang dominated siya ng narrative, no? Hindi siya lahat mahoganies. Kasi may mga farm puro mahogany lang ang tanim Ang mahogany po kasi tawag nila dito, parang ano lang siya. Ayaw niya na meron siyang ibang species na nakikinabang sa kanya. Tignan nyo, mapapansin nyo daw walang nagpupugad na ibon dyan sa mahogany tree. Self-centered tree ang tawag nila sa mga mahogany. So hindi na masyadong hindi na masyadong nire-recommend itanim, no? Mas maganda pang itanim itong mga local trees natin kung tutuusin. Dahil itong mahogany, hindi naman yata ito endemic sa atin Hindi talaga to native dito sa sa Pilipinas. Ito mga ganitong klaseng puno. Yan. Ako feeling ko lang mas maganda rin magtanim ng mga fruit bearings para yearly napapakinabangan ninyo, di ba? Dito may tanim na isang malaking punong mabolo. So ito po mabolo tree. Okay. Kasi sa iba po yung kamagong nakakita na ako nun sa Palawan. Although pareho silang itim ang kanilang kahoy. Mangga. Kawayan na, may napansin ako dalawang klaseng kawayan sa kanila. No, merong bayog, yung walang butas sa loob, which is very good para sa mga poste, pag magpapagawa kayo ng kubo. And then ito naman, kawayan na kiling, na mainam naman to pang pader, pang dingding. No? Although medyo madaling mabukbok yan kapag hindi nyo nakuha ng tama sa panahon. May mga raw materials na kayong pwedeng gamitin kapag magpapagawa kayo ng kubo-kubo. Dito, di ba? Yan, kahit papaano. Tapos ito, baka dati itong pond.
Laking incinerator naman yan kung halimbawa sunugan ng basura. Pero mukhang dating pond ito eh. Baka pwede pang i-rehabilitate yan, ano. Alright. O, hanggang dyan po yung property. Dito may kapitbahay na kayo. Yan. Nandun yung kalsada. Ikot tayo. Yan. Kaldereta. So may po bahay po siya, ano. Hindi natin alam kung mapapasok natin o hindi eh. Pero anyway, CR ba to? Alright. May outside CR dito. Okay mga boss, hindi pa tapos yung CR, no? Kailangan pa palitadahan. Napansin ko lang, toilet, pinto. Pagka hindi ka marunong o sanay mag-lock ng ano, como lalaki, di ba? Minsan sarang-sarang na lang yan. Tapos nagpe-perform ka dito. Bigla may nagbukas. Huli si Bonifacio. Okay, but anyway, so it seems to be na itong area dati may bahay to, tapos may CR, di ba? Kaya pwede nyo ng ano yan, i-reconstruct, lagyan nyo lang ng light materials, no? Dingdingan nyo lang, bubungan nyo lang ulit, magagamit nyo pa yan. And then here, nandun po yung gate, bukod sa main gate doon, ano? Meron din malapit dito kasi facing ano na po yan, Dulitan Road. Papunta yan all the way to Mapanuepe Lake, no? Kaya Mapanuepe Lake is a very well-known tourist spot na po dito. Dinadayo na po yan ng iba't ibang lugar, ano po, dahil sa New Zealand niyang ganda. Kaya napakaganda po ng potential nitong property. Eventually kapag i-develop ito into a, you know, magandang klaseng resort, no? Farm resort, ano po. Yan. So you have much space to do what you want, which is good, di ba? Wala na kayong problema sa pagpapaputol ng mga puno kasi, you know, pag nagpaputol po kayo ng puno for development, a-applyan nyo pa rin ng permit yan eh. Something na hassle pa rin, di ba? Samanta, tsaka nakakapanghinayang, di ba? Hindi kagaya nito, magagawa nyo pa yung gusto nyo landscape dito. Alright, so ito po yung gate, no? Okay, main gate. Isang swing lang yan, tapos ito din, ano, pedestrian. Yan, yun yung bahay. Ito yung expanse ng property. 1 hectare po yan. Alright mga boss, nandun ang sunset. Kaya tignan nyo yung shadow ng puno, no? Ang ganda tignan, di ba? Oh. Pag tanghaling tapat, malilim naman dito. Pero pag ganito, mga bandang mag-aalas 5 na, yan ang ano, itsura ng farm. Golden hour.
Okay, check po natin yung house. No. Okay mga boss, ito po yung bahay. Kasya 2 sasakyan dito. Meron na kayo naka-reading lababo sa labas para kung meron man kayong mga party na handaan, pwede nyo ma-utilize yan. Pwede kayo magluto dyan. Ano po. Tapos ito, papunta sa likod. Stock room mga boss. Okay, yan. Diyan tayo galing kanina, di ba? Kawayan, tapos yun yung pinasukan natin. Alright, now naka-insulated na po yung may insulation na yung bubong. Ito po yung house mga boss. Wow. Nice. Okay. Living area, receiving area, ano po. And then immediately merong room dito. Yun. So may kwarto po dito mga boss. Yan o. Yun. Okay. Ganda ng kahoy ah. Rough pa siya, hindi pa siya nabarnisan. Natural na natural. Okay, and then living area. Ito pwede yung buksan to mga boss. Para magandang pasok ng hangin. Yun o. Yun. Pwede yung buksan. Yan. So meron kayong lanay dito, diba? Yan. Tambayan pa, ayan o. Unique ang bahay mga boss. Magandang layout niya. Diba? Alright, dito ito yata yung master bedroom. Tama. Ito master bedroom, may sariling toilet and bathroom. Wag na po natin ikutin, no? Yan na yun. Okay, yan. Alright. Dining area. And then another room here. Meron pang lalagyan dito ng built-in cabinet. Hindi ba maglagay dyan. Yun. Partition kahoy mga boss. Ito, kahoy. Diba? So, may ilan na semento kagaya nito. Okay? Now, ito is toilet and bathroom. I think this is common. Yan. Tapos, pwede nyo gamitin itong gawing walk-in closet, no? Alright? Yan. Ma'am, ano yung nasa likod dito? Ano yung nandyan? Wala? Wala na yan? Ilabas na yan. Okay mga boss, di ba yan yung living area? Paglabas nyo dyan, nandito po yung kusina. Ito. Kaya pala meron silang mesa dito kainan. Ito kusina na po ito. Yan. Malaki kusina niya. No? Yun. Bukod sa meron pa kayong pwedeng gamitin din kusina doon sa may garahe, di ba? Yan. Tapos yung ma'am ito, dating bahay yan, di ba? Ito. So pwedeng ipagawa yan, pwedeng ipagawa ulit, light materials lang, no? May CR. Gumagana pa CR doon. Opo. Ayun. Lagyan pa ng dyan, hindi pa namin nalagyan ng niyan, shower. Okay, ma'am, ang source ng tubig niyo po dito ay deep well, Ilan po? Ilang butas niyo dito? Ilan ang well niyo dito, balon? Ito lang. Ayun, ano po yun? Dating balon. Okay. Pwede So, rin doon, mayroon din doon. Pwede rin lagyan pa. di ba sa tindahan niyo meron din kayo sarili? Sariling tubig? Okay. Kasama yun sa binibenta yung tindahan. Ito siya sa Okay mga boss, bago ako mag-outro, may clear out lang ako. Yung property po pala, hindi nakasagat itong area na to sa kalsada. Okay, pero kasama po itong triangle na to. Yan. Makikita nyo dyan sa drone shot, ito po yung triangle, Then, dudugtong po yan dito. Yan. Okay. Dire-diretso yan doon. So, itong kalsada nag-curve, may naiwan pong, yung whole stretch na yan, may naiwan pong about 4,000 square meters dyan. Okay? So, para makita nyo ng husto, Alright, ganito yan. Tumagos po yung property dito. Yan. Ito. Yan. Tumama po doon. Triangle. So, ibig sabihin,
gumanon yung property, dire-diretso doon. May tubo po dyan, papakita po natin. Ito ngayon yung pinaka-frontage ninyo. Dinaanan kasi ng kalsada yung lupa, no? Which is good naman kasi ito, pwede yung, alam nyo ito mga boss, itong area na to. Tourist spot po yan dito. So ito, may commercial value po itong lupa na to, no? Yan. Ang tawag nila dito, Army River. Pinupuntahan na po ito lalo na kapag summer. Yan. Ilog. Okay, yan o. Ginagawa mo dyan. Yan. Malinis po yung ilog. Ito may mga kubo-kubo sila. So, maski malakas po ang ulan, minsan hindi naman nataas talaga yan. Ano? Ito, matagal na po nilang tindahan dito yan mga boss. Sabi nga ni ate kanina, hanggang dyan yung property tapos dumiretso na doon. Alright? Kaya, ito kapag in-upscale ninyo, malaki ang potential, parang mini grocery. Diyan po kasi sa unahan, subdivided lots naman po dyan, residential area na rin. Marami na pong dumadaan dito. Ito, going to the National Highway, mga boss, mga sir. Yan. Okay? From there, itong malunggay na sinasabi ni Kuya kanina, ito. Dito pala. So, ayan po yung triangle, ano? Yan yung triangle. So, may tubo na kulay blue dyan. Mag-slice po yan dito. Yung property. Gumano niya, nag-slice dun. So, dito na magsisimula. Ito malunggay na to. Yan. So, yun yung triangle, ano mga boss. Nakita niyo yung linyada, di ba? Yan. Mag-slice yan, papunta dito. Papunta doon. May tubo doon, dire-diretso na doon. Sa may gate doon. Kaya sa drone shot natin, makikita ninyo, hindi siya nakatutok sa kalsada talaga. No? Although meron po kayong access na malaki-laki rin, ano? Sa main road, di ba? Sa main road, ito. Access yun nangyayari sa main road. Hindi nga lang yung buong side na to. Malaki pa rin ang potential niya for a farm resort someday, di ba? Alright? Okay mga boss, mga sir, so there you go. Maganda ang potential po ng farm, ano? Gaano kalayo sa National Highway to, ma'am? 5 minutes. 5 minutes? Mga less than pa siguro yan, mga less than 5 minutes. Mga 3 kilometers po ito away from the National Highway, pero syempre como hindi naman ganun kalapad ng daan, ano po, dahan-dahan lang ang takbo. Itong area po na to, sabi ko nga, tourist spot po ito, kaya napakagandang gawing Business. farm resort. Farm resort. Campsite. Yes. Campsite. So, marami po pwedeng gawin dito. Especially, ang dami po naghahanap ng mga malapit sa ilog. Malinis po yung ilog na yan, mga boss. Hindi nawawala ng tubig yan. Yes. Ma'am, gaano kalaki yung property? 1 hectares po. 1 hectare yung property selling for? 25 million. 25 million, mga boss, mga ma'am, mga sir. Alright. Pwede nyo po makausap yung may-ari upon Yes. tripping ninyo, upon viewing dito. So, kontakin nyo po kami. Nandyan po sa screen ng contact details. Ano po, nandyan din po sa description ng video para pa doon sa ibang mga detalye ng property na to. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir. So there you go. By the way, this is located in Castillejos. Zambales. About 2.5 hours or less drive from Metro Manila. Yes. Kapag madaling araw ang biyahe nyo mga boss. Diba? Para smooth lang papunta dito sa farm ninyo. Okay? So there you go. Again mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat sa inyong time. Till the next video po. Alright, till the next video mga boss, mga sir. Let's be grateful every day. Ciao!